Isang magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, magluluto po ang inyong Lola Inday ng ginisang munggo. Nandito po tayo sa kusina ni Lola, sa kusina ng aming kubo. Simplihan lang po natin ang pagluluto ng munggo. Dahil ngayon po ay mahal ang mga gulay, kaya simplihan lang po natin ang sahog. Lagyan na po natin ang sibuyas at bawang. Hinaan lang natin ng konti ang apoy. Alam niyo mga kaibigan, kahit sabihin ko pang 41 years na ako naglilingkod sa aking pamilya, pero talagang hindi po natin ma-perfect yung ating mga pagluluto. Hindi natin ma-perfect lahat ng ginagawa natin dito sa bahay. Talagang ibig sabihin, nagagawa lang po natin ng tama kapag ang ating buhay ay umaasa lamang sa ating Diyos. Sa lahat ng ating ginagawa ay ang Diyos ang ating inaasahan. Ayan po. Malapit na pong maluto ang ating sibuyas at bawang. Tapos, ilagay po natin itong konting sahog na karne. Meron po ako ng ilang pirasong pork chop sa loob ng ating freezer. Ini-slice ko po yung dalawang pirasong pork chop. Yan po ang ating sahog sa munggo. Yung simple lang na luto ng munggo. Hindi na kailangang pasosyalin pa kasi yung lasa lang naman dyan magtatalo. Yan po. Ang ating munggo. Pan po natin ng konti para luto siya. Yan. Alam nyo mga kaibigan, ang buhay ay talagang kung ating titignan ay hindi talaga madali, hindi rin nakakatuwa. Kaya lang, nagiging madali at masaya tayo kasi yung puso natin ay puno ng kagalakan ng ating Panginoon. Kaya anuman po ang ating ginagawa, dapat masaya lang po tayo. Ito po ang aking video. Wala po itong mga cut. Kung anuman po yung nakikita, yan po ay kabuuan po ng ating video. Dahil cellphone nga lang po ang ating ginagamit. Napakatagal po ng proseso sa cellphone kapag nag-edit pa. So, wala na po edit. Kung ano po yung itong video, yan na po ang ating ipakita sa buong mundo kasi hindi naman lahat ng tao naghahanap ng mga edited na video. Yung magpakatotoo lang po tayo sa ating ginagawa. Okay na po yan. Yan po ang ating baboy sa karne. Dapat po lutuin mabuti ang ating karne. Kasi pag hindi po siya luto, hindi po siya maganda sa ating kalusugan. Yan. Lutuin pa po natin siya ng konti habang tayo po ay nagkukwentuhan. Kamusta po kayo mga kaibigan? Ano po ang inyong ulam ngayong tanghali? Kamusta po ang ating mga kalagayan sa buhay? Kamusta po ang ating mga content sa YouTube? Di po ba nakakatuwa? Kahit lola na po yung nanditong
iba sa YouTube, inspired pa rin na magpakita ng mga nakakatuwa at nakaka-aliw naman kung minsan ng mga content. Sabi nga sa English, age is just a number. Kasi po, ang katotohanan, ang puso po ng tao ay hindi po yan tumatanda. Yung aura lang po natin ang tumatanda at ang edad ang nagdadagdagan. Pero yung puso natin, yun at yun pa rin po ang tibok noon. Hindi po totoo na kapag matanda ka na ay humihina na yung tibok ng puso. O nagbabago na yung ating damdamin. Pwede pong magbago yung panlasa natin sa pagkain, magbago yung lifestyle natin, pero yung tibok ng puso ay hindi po yan nagbabago. Higit sa lahat, nawa po ay laging ang Panginoon ang tibok ng ating puso. Ilagay na po natin ang ating munggo. Nilaga ko na yan mga kaibigan. Hanggang ano na po yan. Hanggang gabi na po yan na ulam kasi para makatipid po tayo ng gas. Kailangan po ang mga lula, ang mga nanay, ang mga ate, ang mga kuya ay maging wise po tayo kasi alam niyo naman po ngayon napakamahal ng gas. 920 po ang isang M-gas. Yan, lagyan po muna natin ng konting asin para magkalasa lang po yung munggo. May ano po natin yan. Titimplahin. Ayan. Pakuluin ang munggo. Masarap din po yung ano, yung munggo. Kahit po papiliin ako munggo o adobong karne, ay sa munggo na po ako. Maganda po itong munggo eh. Tapos po, lagyan po natin siya ng magic sarap. Grabe no mga kaibigan. Ngayon ang mga sarap ay minamagic na. Dati ay asin lang talaga. Alam niyo po nung bata pa ako. Uso na po yung Ajinomoto nung bata po ako. Pero hindi po talaga ako masyadong gumagamit ng bitchin. Kaya lang ngayon, siyempre hindi naman po pare-pareho ang panglasa. May mga kapamilya po tayo na gusto po nila yung minamagic po yung sarap ng pagkain, kaya po nilalagyan. Kunti lang po yan ang laman kasi may bawas na po yan, hindi po yan buo. Yan, kaya lagyan po natin ng konting pangpasarap na magic. Grabe po ano. Sana yung ano, pag-ibig ng tao ay kagaya rin ng magic sarap. Yung kahit galit na ang tao, pero pwedeng magicin na wag nang magalit. Titikman ko po muna ha mga kaibigan. Kulang pa po ng konting asin. Hindi po pwede yung masyadong maalat. Okay lang po yung kulang sa alat kasi pwede pa pong lagyan nyo ng asin. Pero pag yung maalat na, mahirap na pong kumpunihin yun. Ang pwede lang gawin doon ay dagdagan ang tubig o lagyan ng konting asukal. Kaya lang, iba na po ang lasa nun kapag nilagyan na naman ng tubig. Ito pong tubig na ito ay katamtama na po yan. Alam niyo po, 41 years, hindi po ako nagtrabaho mga kaibigan. 20 years old lang po ako nag-asawa. At hindi po ako nagtrabaho kahit minsan. Inalagaan ko na po yung aking pamilya hanggang po sa mga sandaling ito. Ay andito pa rin po ako sa aking pamilya. No retreat, no surrender. Never say die. Never give up. Ganun po ang nanay. Wala pong tatalikod sa pamilya hanggat buhay. Dahil pag tinalikuran po ng isang nanay ang pamilya,
kawawa po ang ating mga anak. Yung mga asawa po natin, alam po nila yan kung paano i-manage yung kanilang sarili. Kaya lang yung mga anak natin. Pero ngayon, yung 4 kong anak ay may mga kanya-kanyang pamilya na. Si bunso na lang ang aking tawag dito? Minamantinihan. Yan. Sabi ko kay bunso, pag nakatapos na siya ng college, kaya na niya ang kanyang sarili, pwede na akong umuwi sa Panginoon. Ngayon po si bunso ay grade 12 pa lang. Grabe po mga kaibigan. Ang kuyang bunso na sinundan ni bunso ay 32 years old. 15 years po ang gap nila. Kasi si bunso ay menopausal baby. Unexpected na po yan si bunso. Pero ganun pa man, may plano po ang Diyos kung bakit dumating si bunso after 15 years. Kasi siya po ang aming nakakasama dito sa bahay. Siya po ang aking buddy-buddy. Siya po ang aking prayer partner. At siya rin po ang aking kanang kamay sa lahat. At syempre, kapag emergency, si bunso din po ang aking katuwang tagatawag sa mga kapitbahay na may mga sasakyan para dalhin si Lola Inday sa hospital. Nakakatawa po yan si bunso. Kapag sinusundo ko ng araw siya sa school, elementary pa lang siya, sasabihin ng kanyang mga klase, "Uy, Paul Daniel, andyan na ang sundo mo, yung lola mo." O di po ba, lagi po ako napapagkamalang lola ni bunso. Tawa-tawa lang din si bunso, sinasabi niya, "Uy, hindi ko lola yan, na mama ko yan." O di ba, hindi po ako kinakahiya ni bunso. Hindi, suportado po ako ni bunso sa lahat ng aking ginagawa. Siya po ang taga-ayos ng aking YouTube, ng aking Facebook. At si bunso ay talagang yan po ay tuwang-tuwa sa aking ginagawa dito sa social media. Natuwa siya kasi nalilibang po ako sa social media at hindi na po ako masyadong inaatake ng aking puso. Kaya masaya siya kasi every time na ako po ay may atake, si bunso agad ang namumroblema. Nung bata pa yan, nagpe-pray kami mga kaibigan. Tawang-tawa ako dyan kay bunso kaya lang hindi pwedeng i-stop ang panalangin. Dumating po doon sa repentance. Sabi ko, Panginoon, isa po doon sa repentance. Di po ba kapag tayo nagpe-pray, nagre-repent muna tayo. Sabi ko, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakautang, gaya din ng aming pagpapatawad sa nagkautang sa amin. Bigla pong sumagot si bunso. At that time, 4 years old lang siya. Sabi niya, Father God, sorry po, si mama lang ang may utang, pero ako po, wala pa po akong utang. Parang gusto kong umalakhak, kaya lang nandoon po ako sa diwa ng prayer. Tapos one time, na inatake ako, sabi ko, bunso, ng mga panahon na yun, grade 2 na siya. Bunso, baka mauna akong umuwi sa langit ha, magpakabait ka. Sabi niya, ay, hindi talaga pwede mama na umuwi ka sa Panginoon. Iiyak talaga ako ng iiyak. Hindi talaga ako titigil. Pinabayaan ko lang siya habang nagsasalita. Tumutulo ang luha niya. Tapos bigla pang huminto, sabi ni Paul Daniel, aking bunso, o sige mama, pwede na rin yun. Kung kukuhanin ka na ni Father God, malay mo. Sa panahon na yun, andoon na rin ako. Sus, Diyos ko mga kaibigan, sabi ko, teka muna, sandali lang. Sige, hindi na muna ako aalis ng mundo. Hindi na muna ako uwi kay Father God. Dito na lang tayo para hanggang sa paglaki mo magkasama tayo. Sabi naman niya, o sige mama, maganda yan. So, yan po ang mga history ng buhay natin bilang mga nanay. Iba-iba po ang kwento ng buhay. Kaya nga po itong Really Mix Stories, hindi lang po yung content natin ay iisa, kundi mekos-mekos po yung ating content. Mix-mix, ano po. Magkikiuso tayo doon sa Bombay ng mekos-mekos. Yan. Kaya, sarap din po mga kaibigan yung tayo ay nagkukwentuhan din kahit pa paano. Malay nyo, yung inyong sitwasyon ay naging sitwasyon ko din at medyo relate po tayo. Ayan.
Kita nyo habang tayo nagkukwentuhan, yung aking ginisang munggo with malunggay. Ayan po, luto na po yan. Pwede na pong patayin ang apoy. O, kita nyo na, sibuyas, bawang lang, konting karne, munggo at saka malunggay. Meron na po tayong tanghalian. Hanggang hapunan na po yan para makatipid ng gas. Ganyan lang po ang buhay ng mga nanay. Tipid-tipid din kapag may time. Sabi ko nga, sa 41 years ng paglilingkod sa pamilya, hindi ko talaga yan ma-perfect ang mga niluluto ko kahit munggo lang yan. Kasi po, hindi talaga natin mapi-perfect ang buhay dahil ang Diyos lang po ang perfecto at wala na pong iba pa. Yan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, isa pong magandang tanghali sa inyong lahat. Nawa po ay naging masaya po ang ating umaga. Ayan, patayin po muna natin para hindi ma-overcook ang ating malunggay. Sana po ay masaya lang po tayo mula nung tayo po ay gumising kaninang umaga hanggang doon sa oras na tayo po ay matutulog na sa gabi. Nawa po ay manatili yung kagalakan, yung tuwa, yung saya at maging positive lang po lagi tayo. Sabi ko nga po sa inyo, ako po ay dumadaan sa breast cancer. Nakikita ko po yung damage na talagang kumbaga kinukontrol ng Panginoon na hindi po talaga siya yung madadamage ng isang buwan lang, isang linggo lang, kundi unti-unti po na nakikita ko. May time na parang okay naman, pero may time naman na eto na naman, lumalala siya. Pero ang prayer ko lagi, Panginoon, ang buhay nito ay sa'yo, ikaw ang may control, at ikaw lang ang nagtakda ng buhay na ito kung kailan mo kukuhanin. Kaya wala akong dapat ikatakot dahil kapag ako ay nawala sa mundong ito at namatay ang buhay nito, wala akong ibang patutunguhan kundi doon sa iyong kaharian. O di po ba excited ang buhay? Kaya mga kaibigan, tuloy ang laban, tuloy lang ang saya, tuloy ang galak, tuloy ang trabaho, sa labas man o sa loob ng ating pamamahay. Alam niyo po ba, ang paglilingkod sa pamilya ay paglilingkod na rin natin sa Panginoon. Ang pagtatrabaho natin ay paglilingkod pa rin sa Panginoon. Bakit? Kasi gumagawa tayo para sa ating pamilya. Basta lahat ng ating ginagawa ay yan po ay isang form ng paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi lang po yung worker tayo sa church, ayun na ang paglilingkod. Hindi po. Lahat po ng ating ginagawa sa buhay na tama, sa harapan ng Diyos ay paglilingkod po natin sa Panginoon. Kaya yan po ang katunayan o katibayan na tayo po ay patuloy na naglilingkod sa Diyos habang tayo ay patuloy na naglilingkod sa ating pamilya at naglilingkod sa ating mga employer kung may mga trabaho man. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, 41 years in service ang inyong Lola Inday, no day off, no 13-month pay, no salary. Meron pa nga bonus dyan mga konsumisyon, mga pagsubok, mga sama ng loob. Yan po ang bonus ng paglilingkod sa pamilya. Pero salamat sa Diyos kasi napapagtagumpayan po natin lahat yan kapag sa Diyos lamang po tayo umaasa. Sabi ko nga, gaano man kapagod ang ating dinadaanan dito sa mundo, lahat ay mapapawi kapag tayo ay umuwi na sa Panginoon. So habang tayo ay nandito pa, gawin po natin ang may kalakip na pag-ibig sa ating puso, saya, galak, upang sa ganon, hindi po tayo maiinis. Kung minsan tayo man ay sumasama ang loob, napapaiyak, napapaluwa, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ang siyang gumagamot sa ating mga pusong luhaan o sa ating damdamin na puno ng kalungkutan. Ano po? Kaya mga kaibigan, muli ako po ay nagpapasalamat sa inyo dahil andyan lang po kayo palagi. Patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. Salamat po sa patuloy ng inyong mga comments, likes, reactions at sa panunood. Nasasabi ko po na nandyan kayo kasi alam nyo po yung isang video ko lang ay meron po siyang views na 56,000, meron pong 33,000, may 19,000, meron pong 10,000, 8,000, 5,000, 6,000. Ibig sabihin,
Ang kabuuan po ng ating views mula po September 15 na ako po ay nag-araw-araw mag-upload na sa almost 400,000 views na po tayo. Kaya napapatunayan ko po na nandyan po kayo, sumusuporta sa akin, nagbibigay ng malasakit sa aking channel. Higit sa lahat mga kaibigan, maraming salamat sa inyo kasi nandyan kayo at patuloy niyong pinapakinggan ang salita ng Diyos na aking binabasa. Ngayong araw po ay pang 19 days na po natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos dito po sa aking YouTube channel. Samahan niyo po ako palagi at nawa po sa lahat ng inyong naririnig na salita ng Diyos ay paunawa po ito sa atin ng banal na Espiritu Santo upang magamit po natin ito sa ating buhay na maging kalakasan ng ating espiritual na pamumuhay. Wala pong iba mga kaibigan, tayong pag-asa maliban sa ating Diyos. Siya lang ang ating pag-asa sa buhay, hindi ang ating sarili, hindi ang mga kayamanan na naipon ng tao, hindi ang trabaho, hindi ang kasikatan, hindi ang kung ano paman, kundi tanging ang Diyos lamang ang ating pag-asa at ang ating Panginoong Hesus lamang ang nag-iisang daan patungo sa kaligtasan upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan ko, muli maraming salamat sa Diyos sa inyong mga buhay, sa buhay niyong lahat dahil dinala po kayo dito sa aking YouTube channel at isa rin po kayo sa nagpapasaya ng aking puso. Alam niyo po ba, nung hindi pa po ako binibigyan ni algorithm ng YouTube ng maraming views, parang nalulungkot po ang aking puso. Ay, si Lord, wala pong masyadong nakikinig ng salita mo. Pero ngayon po, inspired po ako na gumawa ng mga bagay, ng mga content patungkol sa Panginoon dahil nandyan na po kayo. Nakita nyo na po, napansin nyo na po ang aking YouTube channel. At salamat po. Sabi ko nga po sa inyo, may patalastas po tayo mga sayaw-sayaw para naman po mabigyan kayo ng kaaliwan. At shout out po sa aking mga kapwa senior citizen. Alam ko po mga minamahal kong mga senior citizen na nandyan kayo sumusuporta sa aking YouTube. Maraming salamat po sa inyo at 10 bansa po ang nanonood ng aking mga content. Mula po sa Pilipinas, may US po tayo, may Canada, merong Indonesia, merong Malaysia, merong Russia, merong Saudi Arabia. Basta lahat po yan ay 10 na country po ang nanonood ng aking channel. At maraming salamat po sa inyong lahat dahil kahit hindi niyo po ako kilala sa personal at hindi ko man po kayo kilala din sa personal, pero andyan po ang inyong pagmamahal sa aking channel at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon din sa buhay ko dahil ang inyong pag-react, ang inyong panunood, ang inyong pag-comments ay isa pong nagbibigay ng kalakasan, galak at tuwa sa aking puso. Kaya po, inspired din po ako na gumawa ng content. Ayan. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng mga nasa iba't ibang bansa na nanonood ng aking mga videos dito sa Relimix Stories. Maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy po tayong ingatan, samahan at pagpalain ng ating Panginoon, ganun din ang bawat miyembro ng ating mga pamilya, ng mga mahal sa buhay at ng ating sariling sambahayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng lubusan ng ating Diyos. Amen.